bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito ipapakita, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga po na mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung nakasubscribe kayo, ma-notify yung mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong uploads, bagong updates, o kung meron man tayong breaking news, and especially kung nagla-live tayo, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe tayo lahat sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, ano na ba? Naka-subscribe na ba lahat? Okay. Sa ikalawang araw ng balik sesyon sa Kamara, muling tinuligsa sa plenaryo ang Senado sa pagkaantala ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman hinikayat na ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga kapwa kongresista na kalampagin ng Senado para ituloy ang proseso ng impeachment. Sa gitna ito ng mga usap-usapan na posibleng mamatay na ang impeachment case sa Senado. Kasunod ito ng pagkaantala sa presentation ng Articles of Impeachment at pag-convene sa Senado bilang isang impeachment court. Nananawagan ako sa bulwagang ito na igiit sa Senado na tuparin ang kanilang tungkuling itinadhana ng saligang batas. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na manatiling mapagmatsyag at patuloy na igiit ang pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan. Magsasagawa ng mga pagkilos ang grupo ng kongresista kasama ang iba pang endorser at complainant sa impeachment case para hikayatin ng Senadong ipagpatuloy ang impeachment proceeding. Samantala, hindi na pinatula ni Senate President Francis Escudero ang patotsyada sa kanya ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Una nang nagsalita ang liderato ng Kamara na ipinauubaya na nito sa Senado ang kahihinatnan ng impeachment case laban kay VP Sara. Mga kaalyado ni BBM, binabanatan na siya. Eto, pag-usapan natin. With due respect sa ating Senate President, no? So, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang... Nakstawa naman yung nasa likod. With all due respect, tapos eto ang tanong. Alam mo, Castro, sabihin ko sana Claire, magkamag-anak ba talaga kayo ni Claire? Medyo hawig kayo medyo hawig. Kung kinulayan mo lang yung buhok mo, hawig kayo ni Claire. Tingnan nyo. Observe nyo itong mama na ito tawa-tawa pa. Yung nasa gilid niya, yung nasa kaliwa ni Castro. With all due respect. No, so, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Taong bayan ba? Tawa-tawa pa, nakakaloko. O si Sara Duterte? Nako. Ayan Chis Escudero, hindi na nahiya. Binabanatan ka ng ganitong pagmumukha. Hindi niya ata alam. Ang ganda-ganda ng asawa mo. Tapos yan lang ang babanat sa'yo, pambira. Nakakahiya. Pambira. Sige. Hindi, alam nyo kung bakit. Hindi sa pinagtatanggol ko si Chis Escudero, Pero ang layo naman ng kalidad nitong si Castro sa kanya. Tapos babanatan siya. Alam mo yung parang isang tao, hinamon si Michael Jordan ng one-on-one, binabanatan pa siya, mas magaling siya. Anyway, parang walang K. Yun lang dating sa akin, Castro. Wala kang K. So yung Castro mo ay hindi KC. Anyway, ang tanong niya, sino ba pinoprotektahan mo? Yung taong bayan o si Sara Duterte? Ako sasagot. Sa tingin ko, ang pinoprotektahan ni Chis, sarili niya. Remember this, tumatakbo itong Senate President. Tatlo sila tumatakbo.
nagpaparamdam maging Senate President. Si Cheese, si Tito Soto, at yung pangatlo magugulat kayo. Sino bang nagbanggit nito? Basta isang senador ang nagbanggit nito. Ano ko sino? Si Amy Marcos. Kapal ng mukha, no? Ang kapal ng mukha ni Amy. Pang-12 na nga lang siya, kung hindi pa siya dumikit sa Duterte, hindi siya mananalo. Tapos ngayon, gusto pa maging president, sinong gagamitin niya? Duterte pa rin. Bakit? Duterte Black eh. Sino ba ang naghahari ngayon sa Senado? Sino ba ang may numero ngayon sa Senado? Duterte Black. Chances are, kung saan papanig ang Duterte Black, yun ang magiging Senate President. Ginamit mo na ang Duterte, ginamit na ni Bongbong Marcos ang Duterte, hindi kayo mananalo parehas kung hindi kay BP Sara, hindi kayo mananalo parehas kung hindi kay Tatay Digong. Tapos ngayon, pati pagiging Senate President mo, Duterte na naman ang gagamitin mo. Mahiya ka naman, Amy, sa mga pinaggagawa mo. Mabalik tayo kay Cheese. Sino pinagtatanggol ni Cheese? Sino pinoprotektahan niya? Sarili niya. Lahat yang mga yan, may agenda. Ha? Kunwari gusto, huwag na itigil ang impeachment, yung iba gusto Hindi po. Positioning yan for Senate President. Huwag kayong papabola sa mga yan. May agenda yung mga yan. Okay? So, nasagot. Di ba? Pero sa akin, siguro naman, kung si Amy lang din, I think it would be better kung si Cheese o si Tito Soto na lang. At least lantad. Ako ay ayoko yung naglalaro sa gitna. At least lantad. O si Sara Duterte? Kinundena ng mga nagrereklamo at endorser ng impeachment complaint ang patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Makabayan Bloc lawmakers. Ito sinabi ko kanina sa SMNI, sa programa namin ng Banateros dyan. Mag-iingat tayo doon sa mga taong wala ng point of return. Kasi yan ang tumutodo. Dahil nararamdaman natin nagkaka-shifting in power. Yung mga balimbing, babalik yan sa Duterte ulit. Isa-isa yang babalik ulit sa Duterte. Okay? Pero yung mga nabaon na, the likes of Claire Castro, ito sino to? Itong sabi ng korte na child abuser. Convicted siya. Ano ba to? Franz Castro. Si korte nagsabi no na convicted child abuser. Franz Castro, si Torre, si Tamba, yan yung mga hindi na makakabalik sa Duterte. So anong gagawin yan? They are very dangerous. They could be a loose cannon. Babakbak yan dire-diretso. Kasi wala eh. Wala na silang pupuntahan. They will all do their best hindi makaupo ang Duterte. Kaya nga kahit kainin nila yung suka nila, sila, kakainin nila para lang magsama-sama silang hindi makaupo ang Duterte. Because they know Sara is getting stronger and stronger and stronger in ally. Endorser sa ikalawang impeachment complaint at kabilang din sa mga lumagda sa articles of impeachment na inihain. Nagdadahilan na lang ang Senado para mabinbin ang proseso ng impeachment. Tanong tuloy nila, sino ba ang pinoprotektahan? Si VP Sara, ang pansariling interes o ang taong bayan? Well, something fishy. Huwag ka na nag-i-English, Franz Castro. Hindi talaga bagay sa'yo. Alam mo, may mga tao na kahit, kasi alam naman natin yung mga kongresista o mga dating naging kongresista na natalo, talaga namang magagarang bag na Alam mo, kahit pagsuotin ka ng magagarang bag at magdamit ka ng magagarang damit, mga signature, kahit mag-Rolex ka pa, at kahit na magpabango ka ng mababangong signature perfume, at kahit ikaw ay bumaba sa Ferrari, at mag-i-English ka, yang ganyan mo, you cannot buy class. Kung ang pagiging class ay isang class, you're out of class. So, wag mo nang pilitin. Wag ka na mag-English. Yung mga, with all due respect, something fishy, hindi. Alam mo saan ka bagay. Totoo lang. I mean, I'm not insulting you. Sa bundok. Sa bundok ka at bagay.
Doon, marami kang makakausap na bata, marami kang mabibitbit doon. Pero yung mga paganyan-ganyan, hindi. Todo mo na yan kasi talo ka eh. Di ba? Talo ka. So, paglipat ng 20th Congress, ganito ka na. Punta ka na doon. Gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan. At wag Ang linis mo. Unahin nyo naman for the first time. Kasi kami, inuuna namin ng taong bayan. yung mga personal na mga interest nyo. Giit din ng mga ito, pangunahing hadlang sa impeachment proceedings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng pahayag sa publiko ni PBBM na ayaw niya sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, Naksig, isa ka pa naman. Binabanata mo si BBM na umaharang sa yung mga kaalyado mo, BBM. 'Di ba nagkampi-kampi na kayo nitong mga to? Tapos binabanatan ka na ngayon? Charot. Hindi nyo kami maloloko. Wag po banateros. Hindi kami gullible. Hindi kami mabilis na. Si Aiming hindi lusot eh. Alam mo, TikTok King, pautot nila yan para hindi halata. Na binabanata nila, hindi nila nagugustuhan yung ng presidente. Hello? Niloloko niyo yung taong bayan? Hindi naman naniniwala ang taong bayan na ayaw ni presidente ng impeachment. At alam naman, this is public knowledge. Magkakasama na kayo. Nagkainan na kayo ng suka. Yung sinuka ninyo, kinakain nyo na. Naman, huwag tayo magloko. Kayo-kayo yan, tsaka si Trillanes, di ba? Kasi sino nagpapasok ng ICC? Eto mga to. Alam nyo, meron na talagang umiiwan kay Marcos. Naniniwala ako dyan. May shifting of powers na talaga. Na talagang binabanatan na patalikod si Marcos. May mga nakakausap na nga ako eh. Ayaw palang lumantad. Pero itong mga tong babanat kay Marcos, fake yan. Sa TV lang yan. Huwag kayo maniniwala dyan sa mga ganyan-ganyan. Para kunwari lang na talagang you read between the lines. Pa-effect lang nila yan na kunwari wala talagang kamay si BBM sa impeachment ni Sara. maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na Maliit! Yung 612 million ba yon na confidential funds? Bilyon ng confidential funds ni Marcos. Tanga ka ba? Hindi mo alam? Hindi kita minumura. Ang tanga is stupid. Are you stupid? Raul Manuel, hindi mo alam? Mas malaki ang confidential funds ni presidente nyo? Huwag nyo nga niloloko yung tao na kunwari binabanatan nyo pa si Marcos. confidential funds. Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya naman may patutsada rin kay Senate President Francis Escudero. Kasunod ito ng pagpapaliban sa presentation ng Articles of Impeachment mula June 2 sa June. Mga akbayan ang iingay, no? Hoy, Aimee, ikaw failure. You are a failure, Aimee. Hindi mo pa rin ma-call out yung kapatid mo sa kapalpakan niya. Yan sa pagtanggi niya na i-rehab. Wala ka, Aimee. Ginamit nyo lang ang Duterte na naman. 11. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Di mo alam kung anong katotohanan? Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? 3 beses mo nang inulit yung tanong mo, paulit-ulit ka, ulit-ulit. Isa pa, ulitin mo ulit. Isa pa. Tugon naman ni Senate President Escudero. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at payan
At yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Samantala, kinontra naman human rights lawyer, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang Yan posisyon naman sila human rights. ni Senator Francis Tolentino na hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Duterte. They're not passing a law here. They're actually holding in trial the unimpeachment official. That's the Tatango-tango pa yung nasa kaliwa niyo. Tama raw. Tango pa. Tango. Ship. first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. Sige lang ang tango nung isa eh. Tuloy ang pagkilos ng mga grupong ito upang kalampagin ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alam mo, nagiging usapin nila dito kasi hindi po matatapos yung impeachment talaga. Tapos, magtatapos na po yung 19th Congress. So, magpapalit na ng mga kongresista, magpapalit na rin yung 12 senador. No? So, ang ano ba dito, yung constitutionality ng from 19th Congress na impeachment, pwede bang ituloy sa 20th Congress? May nagsasabi hindi ito pwedeng matuloy, may nagsasabi pwede itong matuloy, no? Anong stand mo diyan, Coach Oli? Parehas ako na stand ni VP Sara. Anong stand ni VP Sara? I want bloodbath. Doon ako. Naniniwala ako hindi matatalo si VP Sara sa impeachment na yan.